Para sa hapunan namin, magluluto lang kami ng masarap-sarap na ulam. Hello mga matra, samahan niyo ulit kami for today's mini vlog. Madalang na talaga makapag mini vlog dahil napakalikot na talaga ng aking bunso. At kapag may ginagawa talaga ako, palagi talaga ako nagmamadali. Kaya hindi na talaga ako makapag-video minsan. Kapag magbibideo pa, naku, matatagalan talaga ako. Pero dahil nakasanayan ko na talaga at minahal ko na talaga itong pagko-content, talaga namang ginagawan ko pa din ng paraan para makapag-video at makapag mini vlog. Hindi din naman madali itong ginagawa namin. Ang akala ng iba madali lang, magbibideo ka lang, tapos mag-e-edit, mag-upload, tapos kikita ka na. Sa totoo lang napapagod at nai-stress din kami. Lalo na minsan inaantay ko munang matulog ang bunso ko bago ako makapag-edit at makapag-upload at minsan talaga inaabot na ako ng hating gabi. Syempre ako pa yung magbibideo, ako din na mag-e-edit at i-upload ko pa. Pero dahil ginusto ko to at minahal ko na talaga to, ay talaga namang pinanindigan ko na to. O siya, punta na nga tayo dito sa ginagawa ko. Eto nga't magluluto na ako ng panghapunan namin. Bali, bumili nga pala ang asawa ko nitong hipon at sabi nga niya gataan ko daw. Pero mas masarap nga to kapag lalagyan ng kalabasa. Kaya bumili na nga din ako ng kalabasa. At dahil wala nga kaming mabilhan dito ng fresh na gata, ay etong Coco Mama na lang ang ginagamit namin. Pero masarap din naman yan. At eto nga tinulungan na ako nitong asawa ko, nagugutom na yata at saka ayaw yata magbantay ng bata. Kaya paano ba naman, napakakulit na talaga ng batang maliit at ang hirap-hirap na talagang bantayan. Kakaunti lang naman tong niluluto namin pero pinagtutulungan pa namin. Tapos masyadong malapot nga daw itong gata kaya nilagyan niya ng tubig at ayan nga't dinagdagan pa niya ng konti, hindi pa na kontento. Nung medyo malambot na nga ang kalabasa, eto nga't inilagay niya na tong hipon. At dahil umaga pa lang niya yan nabili, tapos hapon ko na nalinisan, ay kusa nang natatanggal ang ulo. Kaya yung iba dyan, wala ng ulo. Tapos ayan, habang nagluluto siya, hinugasan ko na nga itong mga hugasin dito sa lababo para pag kumain kami, ang huhugasan ko na lang yung mga pinagkainan namin. Tapos maya-maya lang, eto nga't naluto na tong ulam namin, kaya makakapaghayin na at makakapaghapunan na kami dahil gutom na talaga. Tingnan nyo naman habang kumakain ako, meron akong kalong-kalong na batang maliit. Tapos ang kulit-kulit pa, gusto magpababa. Meron naman niyang high chair, kaya lang ayaw naman niya gamitin, nagwawala. Nung una, nagpapababa pa yan sa crib, susubuan ko lang, pero ngayon hindi na talaga. Kapag naman ibinaba ko kung anong madampot, isusubo. Sabi ko na lang sa sarili ko, tiis-tiis lang, lalaki din naman yan. At kapag nagsipaglakihan naman, mamimiss mo naman nung maliliit pa sila. Eto nga't fast forward na tayo, pagkatapos namin kumain, hinugasan ko na kaagad ang mga pinagkainan namin habang binabantayan ng asawa kong batang maliit. Tapos naglinis na nga din ako dito sa lababo, nakapaglinis na naman ako dito sa kusina at nakapagmap na ng sahig. Eto na lang talagang lababo ang hindi ko pa nalilinisan. Dahil habang inaantay ko maluto ang ulam namin, naglinis na ako dito sa kusina. Eto ang dish cabinet ko, hindi ko pa nga din nalilinisan. Siguro sa isang araw na lang kapag nag-general cleaning na ulit ako dito sa kusina. May nagtanong nga sa akin kung hindi ba daw pinapasukan ng mga insekto itong lagayan ko ng pinggan, kagaya na lang ng ipis. Hindi talaga yan pinapasukan dahil cover na cover talaga yan.